May kakaibang lamig ang hangin sa mga daang paakyat sa paanan ng Mayon kapag hating gabi. Ito ang hangin na sumasalubong sa huling biyahe ng bus ng Vargas Lines, ang 3:00 ng madaling araw. Iisang pasahero na lang ang sakay, isang magsasakang pauwi na galing sa pag-aalaga ng kanyang may sakit na kamag-anak sa kabilang bayan. Sinusundan ng kanyang mga mata ang nag-iisang headlight na humahawi sa kadilimang tila gustong lamunin ang lahat. Bigla, isang malakas na kalabog ang umaling-awngaw mula sa bubong ng bus. Napapreno ng biglaan ang driver. "Ano yon?" tanong ng magsasaka. Ang puso'y biglang kumabog. Bumaba ang driver, inikot ang sasakyan gamit ang kanyang flashlight. Walang ibon, walang sanga ng kahoy. Pagbalik niya sa loob, wala na rin ang kanyang huling pasahero. Tanging ang bukas na bintana at ang malamig na hangin ng gabi ang kanyang naabutan. 5 taon. 5 taon nang ganito ang buhay ni Alonsina Reyes. O Sina. Gaya ng tawag sa kanya ng lahat, ang bawat araw niya ay sinusukat sa tunog ng kanyang pansuksok ng tiket. Track, track, track. Bawat butas sa papel ay isang segundong lumipas, isang metrong nilakbay palayo sa alaala ng isang simbahan, ng isang puting bestida, at ng isang lalaking hindi dumating. Naging konduktor siya sa Vargas Lines, ang kumpaniyang pag-aari ng pamilya ng lalaking sumira sa kanya. Kabalintunaan, alam niya, ngunit ito ang perpektong paraan para tumakas. Sa trabahong ito, palagi siyang gumagalaw. Walang permanenteng lugar, walang oras para mag-isip. 2 po papuntang Ligaw. Sabi ng isang ale, inaabot ang bayad. Track, binigay ni Sina ang tiket. Ang muka'y walang emosyon. Umupo ang 2 ale sa bandang likuran. Sa gitna ng ugong ng makina, dinig ni Sina ang kanilang bulungan. "Narinig mo na ba, kumare? Yung tungkol kay Mang Selo?" "Ay, oo. Yung magsasaka. Hindi pa raw umuuwi simula nung isang araw. Sakay daw ng huling biyahe ng bus. Nako, sa linyang ito pa naman, sabi ng mga matatanda, may gumagala raw dyan sa bitukang manok pagsapit ng dilim." Isang salita ang binulong ng isa. Sapat lang para marinig ni Sina. Aswang. Napailing na lang si Sina. Mga kwentong barbero. Sa panahon ngayon, mas dapat katakutan ang mga buhay na tao kaysa sa mga multo ng nakaraan. Natapos ang kanyang shift. Gaya ng dati, siya ang huling umaalis sa terminal. Tahimik at malawak ang garahe. Tanging ang ilaw mula sa isang nag-iisang poste ang nagbibigay liwanag. Ang mga bus ay nakahilera na, parang mga higanteng ataul na nagpapahinga. Sinimulan niyang walisin ang sahig ng bus na huli niyang sinakyan. Ang bus na bumibiyahe sa ruta ng bitukang manok. Mga balat ng candy, resibo at alikabok. Sa ilalim ng isang upuan, may nakita siyang isang lumang tsinelas. Gawa sa goma, pudpud na ang swelas at puno ng tuyong putik. Tsinelas ng isang magsasaka. Pinulot niya ito, balak itapon. Ngunit may kung anong pumigil sa kanya. Tiningnan niya ito ng mabuti. Tila may pamilyar sa tsinelas na iyon. Bigla niyang naalala ang bulungan ng 2 ale kanina. Itinabi niya ang tsinelas at nagpatuloy sa paglilinis. Nasa may bandang gitna na siya ng bus nang mapansin niya ang isang madilim na mantsa sa sahig na bakal. Mukha itong kalawang na nabasa. Kumuha siya ng basahan at pinunasan ito. Ngunit nang dumikit ang basahan sa sahig, naramdaman niyang malagkit ito. Hindi ito kalawang. Hindi rin ito putik. Itinaas niya ang basahan malapit sa kanyang ilong. Isang amoy ang biglang sumuntok sa kanyang pag-iisip.
Isang amoy na pamilyar, lalo na sa mga taga-probinsya. Ang lansa ng sariwang dugo. Biglang nanlamig ang kanyang batok. Nanindig ang kanyang mga balahibo. Dahan-dahan siyang lumingon sa paligid. Ang dating tahimik na garahe ay tila napuno ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga anino mula sa mga bus ay tila humaba. Nag-anyong mga kamay na gustong umabot sa kanya. Naramdaman ni Sina ang pagbara sa kanyang lalamunan. Nag-iisa siya. Nag-iisa siya sa malawak na kadiliman ng terminal at ang tanging kasama niya ay ang amoy ng dugo na hindi niya alam kung saan nanggaling. Kinabukasan, sinubukan ni Sina na isantabi ang alaala ng amoy ng dugo. Marahil ay imahinasyon niya lang iyon. Marahil ay pagod lang siya, ngunit ang imahe ng nag-iisang tsinelas ay patuloy na bumabalik sa kanyang isipan. Pagpasok niya sa maliit na opisina ng terminal, isang kakaibang katahimikan ang sumalubong sa kanya. Ang karaniwang ingay ng mga tawag sa telepono at biruan ng mga dispatcher ay napalitan ng mga pabulong na usapan. Ang hangin ay mabigat, puno ng takot. "Si Mang Selo," dinig niyang sabi ng isa. Natagpuan na kaninang umaga sa isang tubuhan. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa gulugod ni Sina. Bago pa man siya makapagtanong, bumukas ang pinto ng opisina. Ang lahat ay biglang natahimik. Isang lalaki ang pumasok, matangkad, nakasuot ng plantsadong polo, at may pamilyar na mga matang puno ng bigat na hindi naroon 5 taon na ang nakalipas. Ang buhok niya ay maikli at ang kanyang mukha ay mas matalas, hinubog ng panahon at ng mga lihim na hindi masabi. Si Elias Vargas. Naramdaman ni Sina na tila may pumiga sa kanyang puso. Ang lalaking nag-iwan sa kanya sa altar. Ang multo ng kanyang nakaraan ay nakatayo ngayon sa kanyang harapan. Ang may-ari ng kanyang pighati. Ang bagong may-ari ng Vargas Lines. Diretso itong tumingin sa kanya. Sina. Ang pangalan niya mula sa mga labi nito ay parang lason. "Anong ginagawa mo dito?" tanong ni Sina. Ang bawat salita ay matigas at malamig na parang bato. "Ako na ang mamamahala sa kumpanya," sagot ni Elias. Ang boses ay kalmado ngunit may bahid ng pagod. "Sina, kailangan nating mag-usap." Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Sina. "Mag-usap? 5 taon, Elias. 5 taon kang nanahimik. Ngayon ka babalik at sasabihing kailangan nating mag-usap. Wala na tayong dapat pag-usapan. May mga bagay na hindi mo naiintindihan. Ang tanging naiintindihan ko ay iniwan mo ako. At ngayon, bumalik ka na parang walang nangyari." Buong pait niyang sabi. Sapat na para marinig ng buong opisina. "Bumalik ka para bilhin pati ang mga alaala na iniwan mo." Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Elias Joas. Ngunit hindi nito natinag ang galit sa kanyang dibdib. Tumalikod siya at naglakad paalis. Ngunit hinawakan ni Elias ang kanyang braso. "Bitawan mo ako," mariin niyang sabi. "Sina, pakiusap." Bago pa man lumala ang sitwasyon, dumating si Mang Kagkat o si Mang Carding, ang pinakamatandang driver sa kumpanya at kaibigan ng yumaong ama ni Sina. "Hiho," sabi niya kay Elias. Ang boses ay magalang ngunit may babala. "Hayaan mo na muna ang bata." Binitawan ni Elias si Sina. Ang mga matay hindi pa rin inaalis sa kanya. Umalis si Sina na nag-aalab ang dibdib, dumiretso sa dispatcher para kunin ang kanyang ruta. Sinundan siya ni Mang Carding. "Huwag mo na lang pansinin yung nak," sabi ng matanda. "Ang mahalaga, masamang balita ang dala ng umaga." "Si Mang Selo po."
Tumango si Mang Carding, ang muka'y gusot sa pag-aalala. Tuyot daw na parang pinigaan ng buhay. Walang ni isang patak ng dugo. Sabi ng mga pulis, baka mga hayop lang. Pero alam natin ang totoo, Sina. Alam ng mga taga rito, ito'y gawa ng hindi ordinaryong nilalang. Huminga siya ng malalim. Noong bata pa ang tatay ko, ikinukwento niya sa akin na may sumpa ang mga kalsadang ito. Isang nilalang na uhaw sa dugo na gumagamit sa dilim bilang kanyang balabal at palagi itong nagsisimula kapag may malaking pagbabago sa pamilya Vargas. Ang mga salita ni Mang Carding ay tila mga langgam na gumapang sa balat ni Sina. Ang pagbabalik ni Elias, ang pagkamatay ni Mang Celo, ang amoy ng dugo sa bus. Buong araw, sinubukan ni Sina na magtrabaho. Ngunit ang mga pangyayari ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Ang galit niya kay Elias ay nahaluan na ngayon ng isang mas malalim at mas madilim na emosyon. Takot. Gabi na nang matapos ang kanyang biyahe. Tahimik na muli ang terminal. Habang naglalakad siya palabas ng gate, isang anino ang humarang sa kanyang daraanan. Si Elias. Ano na naman? Inis na tanong ni Sina, ngunit iba ang itsura ni Elias ngayon. Wala na ang kalmadong maskara. Ang nakikita niya ngayon ay purong pagkataranta. Ang kanyang mga mata ay ligaw at may desperasyon sa kanyang muka. Hinawakan niya si Sina sa magkabilang balikat. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sina, makinig ka, mabilis niyang sabi. Ang boses ay halos pabulong. Umalis ka na sa San Judas. Pumunta ka sa Maynila o kahit saan, basta malayo dito. Napakunot ang noo ni Sina. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi ligtas dito, giit ni Elias. Ang pagkakahawak sa kanya ay lalong humigpit. Tumingin siya sa madilim na kalsada sa kanilang likuran na parang may kinatatakutan. Hindi mo naiintindihan ang panganib. Panganib? Ang tanging panganib na nakikita ko dito ay ikaw. Umiling si Elias, ang mukha ay puno ng sakit. Hindi, Sina. Hindi ako ang kalaban. Huminga siya ng malalim at nang magsalita siyang muli, ang kanyang boses ay puno ng isang nakapangingilabot na babala. Umalis ka na dahil kung mananatili ka dito, ikaw ang isusunod nila. Tumingin siya diretso sa kanyang mga mata. Hindi ligtas dito, lalo na para sa'yo. Ang babala ni Elias ay hindi nagdulot ng kapanatagan kay Sina. Bagkus, ito'y dagisi. Nagsilbing gasolina sa apoy ng kanyang galit. Anong karapatan niyang takutin ako? Bulong niya sa sarili habang naghahanda para sa kanyang shift. Pagkatapos niya akong iwan, babalik siya para sabihing nasa panganib ako. Baka siya ang nagdadala ng panganib. Para sa kanya, ang mga salita ni Elias ay isang uri ng manipulasyon. Isang paraan para makuha muli ang kanyang atensyon. Isang desperadong pag-arte. Ngunit ang kanyang galit ay unti-unting nabahira ng tunay na pag-aalala nang malaman niyang hindi pumasok sa trabaho si Marisa, isa sa mga mas batang konduktor at kaibigan niya. Hindi ito nagpaala. Hindi ito sumasagot sa tawag o text. Bigla na lang itong naglaho. Ang terminal, na dati lugar lang ng trabaho, ay naging isang pugad ng takot. Ang mga driver at konduktor ay nagbubulungan sa mga sulok. Ang mga pasahero, lalo na sa gabi, ay kapansin-pansing nabawasan. Ang dating ordinaryong biyahe pauwi ay naging isang pagsubok ng tapang. Mag-ingat ka, iha.
Sabi sa kanya ng kanyang tiya Elena nang dalawin niya ito. Isang babaeng balot sa pananampalataya. Ang bahay nito ay puno ng mga rosaryo at imahe ng mga santo. Huwag ka nang bumiyahe sa gabi. Ang dilim ay para sa mga demonyo. Ipanalangin mo ang iyong sarili. Tiya, trabaho ko po ito, sagot ni Sina kahit na may kaunting kurot ng takot sa kanyang dibdib. Dahil sa pagmamatigas at dahil sa kagustuhang patunayan sa sarili na hindi siya natatakot at lalong hindi siya naniniwala kay Elias, sinadya niyang kunin ang pinakahuling biyahe, ang biyaheng dumadaan sa bitukang manok. Habang umaakyat ang bus sa paikot-ikot na daan, ramdam ni Sina ang bawat liko. Ang dilim sa labas ng bintana ay tila isang solidong pader. 3 na lang ang kanyang pasahero. Ang bawat isa'y tahimik, nakatingin sa kawalan. Pakiramdam niya'y may mga matang nakamasid sa kanila mula sa kagubatan. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag, na tila ang bus nila ay isang maliit na kapsulang bakal na dahan-dahang nilalamon ng isang dambuhalang nilalang. At sa kanya narinig iyon, isang mahinang kaluskos mula sa bubong ng bus, parang mga kuko na dahan-dahang kumakaskas sa metal. "Narinig niyo yon?" tanong ng isa sa mga pasahero. Isang lalaking estudyante, sanggalang siguro ng kahoy. Mabilis na sagot ng driver, ngunit kitang-kita sa salamin ang panginginig ng kanyang mga kamay sa manibela. Nawala ang tunog. Ngunit ang tensyon sa loob ng bus ay pwede nang hiwain ng kutsilyo. Ilang liko pa, biglang umubo ang makina ng bus. Ubo, ubo, at biglang namatay. "Naku po!" sigaw ng driver. Sinusubukang i-start muli ang sasakyan. Walang nangyari. Nasa gitna sila ng pinakamadilim at pinakaliblib na bahagi ng bitukang manok. Walang signal, walang ibang sasakyan. "Tatawag ako ng tulong sa radyo," sabi ng driver. "Huwag kayong bababa. Anuman ang mangyari, manatili kayo sa loob." Lumipas ang mga minuto na parang oras. Ang tanging maririnig ay ang huni ng mga kuliglig at ang malakas na kabog ng kanilang mga dibdib. Si Sina, na kanina ay nagpapakita ng tapang, ay nakaramdam ng panlalamig sa kanyang mga kamay. Para maibsan ang kaba, tumingin siya sa side mirror ng driver na nakatutok sa kalsada sa likuran ng bus. Ang mahabang daan ay nababalot sa dilim, bahagyang naiilawan ng buwan. Wala siyang inaasahang makita, ngunit nandoon iyon. Sa isang saglit na pagkurap, sa gitna ng kalsada, mga 50 metro mula sa likuran ng bus, isang anino ang nakatayo. Matangkad, sobrang payat. At kahit sa dilim, kitang-kita niya ang 2 tuldok ng nagbabagang pula. 2 mata na nakatitig ng diretso sa kanya ay miabog sa pamamagitan ng salamin. Napasinghap si Sina. "Driver!" Pumikit siya ng mariin at tumingin muli. Wala na. Ang anino ay naglaho na parang bula. Ang kalsada ay muling walang laman. "Ano yon, Sina?" tanong ng driver. Hindi makapagsalita si Sina. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Hindi iyon imahinasyon. Hindi iyon laro ng isip. Nakita niya iyon. At alam niya, sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, na nakita rin siya nito. Habang si Sina ay hinahabol ng mga anino sa kalsada, si Elias Vargas naman ay nilulunod ng mga multo sa loob ng isang silid na amoy luma at nabubulok na papel. Nasa loob siya ng lumang aklatan ng kanilang hasyenda, isang lugar na ipinagbawal sa kanya noong bata pa siya. Ngayon,
Naiintindihan na niya kung bakit. Ang mga estante ay puno, hindi ng mga ordinaryong libro, kundi ng mga talaarawan at kwadernong balat na at sulat kamay ng kanyang mga ninuno. Dito nakatago ang kasaysayan ng kanilang yaman. Dito rin nakasulat ang presyo nito. Nagmamadaling binuklat ni Elias ang mga pahina ng isang partikular na talaarawan, ang sa kanyang lolo. Ang papel ay marupok at ang tinta ay halos nabura na ng panahon. Ngunit ang mga guhit ng kakaibang simbolo at mga salitang Latin ay malinaw pa rin. Isang amoy ng kalawang ang pumuno sa hangin nang buksan niya ang isang pahinang tila magkadikit. Ang amoy na iyon, bigla siyang ibinalik nito sa isang gabi. 20 taon na ang nakalipas. 10 taong gulang pa lang si Elias noon. Nagising siya sa gitna ng gabi dahil sa isang kakaibang tunog. Isang mahina at malalim na dasal na nanggagaling sa ilalim ng lupa. Sinundan niya ito, dinala siya ng kanyang mga paa sa bodega ng alak sa ilalim ng kanilang bahay. Sumilip siya sa siwang ng pinto. Ang kanyang ama, si Don Mateo at Papay Gibadapad, ay nakaluhod sa gitna ng isang bilog na iginuhit sa sahig gamit ang dugo. May isang itim na manok na nakahandusay sa tabi nito. Wala ng buhay. Ngunit hindi iyon ang nagpatigil sa paghinga ng batang si Elias. Habang nagdarasal sa isang lengguwaheng hindi niya maintindihan, dahan-dahang nag-iba ang anyo ng anino ng kanyang ama sa pader. Humaba ito, pumayat at tila nagkaroon ng mga pakpak. At ang mga mata ni Don Mateo, nang sandali itong lumingon sa direksyon ng pinto, ay nagbabaga sa dilim. Naramdaman ni Elias na tila may pumapasok na yelo sa kanyang mga ugat. Tumakbo siya ng walang lingon likod, dala ang isang sikretong sisira sa kanyang pagkatao. Iyon ang gabing nalaman niya na ang haligi ng kanilang pamilya ay isang halimaw, at iyon ang dahilan kung bakit 15 taon matapos ang gabing iyon ay tumakas siya sa araw ng kanyang kasal. Nalaman niyang may mas malalim na plano ang kanyang ama para kay Sina, isang planong may kinalaman sa lahi nito. Danag, basa ni Elias sa isang salitang paulit-ulit na isinulat sa talaarawan, isang uri ng aswang, ayon sa mga alamat, na umuubos ng dugo at kayang mag-iba ng anyo. Ang kasunduan ay simple: yaman at kapangyarihan para sa pamilya Vargas, kapalit ng mga buhay na iaalay sa danag sa bawat henerasyon. Desperado, dinala ni Elias ang mga talaarawan sa isang maliit na baryo sa paanan ng bundok sa isang matandang albularyo na kilala sa kanyang kaalaman sa mga ganitong bagay. Pinagmasdan ng matandang babae ang mga simbolo. Hinawakan niya ang papel at bigla itong binitawan na parang napapaso. Hindi ito ordinaryong sumpa, iho, sabi ng matanda, ang mga matay puno ng takot. Ito ay isang kasunduan, isang pakto na binayaran ng dugo. Masyadong malakas, masyadong matanda. Hindi ko ito kayang labanan. Kailangan may paraan. Pagmamakaawa ni Elias, umiling ang albularyo. Ang tanging paraan para sirain ang isang pakto ay ang pagbuwis ng buhay ng isa sa mga kasama dito, o sa pamamagitan ng isang mas malakas na kapangyarihan. Bumalik si Elias sa kanyang sasakyan, dala ang bigat ng kawalan ng pag-asa. Mula sa malayo, tanaw niya ang terminal ng bus. Nakita niya si Sina na nag-aayos ng kanyang mga gamit. Ang mukha ay matatag sa kabila ng lahat. Ang galit sa mga mata ni Sina ay salamin ng kanyang sariling pagkukulang. Pinili niyang tumakas para iligtas ito. Ngunit sa kanyang pagtakas, mas lalo lang niya itong sinaktan at inilagay sa panganib. Bumalik siya sa aklatan.
determinado. Kailangan may nakaligtaan siya. Muli niyang sinuri ang talaarawan ng kanyang lolo. Sa likod ng pabalat na gawa sa balat, may naramdaman siyang umbok. Maingat niya itong binakbak. Isang maliit at nakatuping papel ang nahulog. Mas luma at iba ang sulat kamay. Galing ito sa kanyang kanununuan, ang unang Vargas na gumawa ng kasunduan. Iisang pangungusap lang ang nakasulat. Dugo ng kadalisayan ang susi sa kawalang hanggan o sa ating katapusan. Biglang nag-iba ang takbo ng isip ni Elias. Ang mga pag-atake, ang pagbabalik ng kanyang ama, ang pagpilit nitong pakasalan niya si Sina noon. Hindi lang basta-bastang pag-aalay ng buhay ang kailangan. Isang malamig na katotohanan ang tumama sa kanya na parang kidlat. Hindi gustong patayin ni Don Mateo si Sina. Ang gusto nito ay mas masahol pa. Ang dugo ni Sina, na ayon sa mga kwento ng matatanda sa bayan, ay mula sa isang lahi ng mga babaylan, ay hindi pang-alay. Ito ang susi. Matapos ang gabing iyon sa bitukang manok, hindi na maalis ni Sina sa kanyang isipan ang imahe ng aninong may nagbabagang mga mata. Hindi na niya ito kayang isantabi bilang isang ilusyon o guni-guni. Iyon ay totoo. At ang katotohanan iyon ay mas nakakatakot kaysa sa anumang galit na nararamdaman niya para kay Elias. Ang pagiging manhid niya ay unti-unting napalitan ng isang mapanganib na pag-uusisa. Ang dati niyang pagwawalang bahala ay naging isang matalas na pagmamasid. Kung may koneksyon ang mga pagkawala sa Vargas Lines, dapat may ebidensya, dapat may bakas. Kinabukasan, habang ang ibang mga empleyado ay nagkakape, kisbatadiniam diumadin, nagdahilan siyang may naiwan sa isa sa mga mas lumang bus, isa sa mga bihirang nang gamitin at nakatambak lang sa dulo ng garahe. Pumasok siya sa loob. Ang hangin ay amoy alikabok at kalawang. Dahan-dahan niyang sinuri ang bawat upuan. Hinahaplos ang mga punit-punit na takip nito. At doon niya nakita ang una. Nakatago sa ilalim ng isang upuan, sa parteng bakal na nakakabit sa sahig, may isang maliit na simbolong inukit. Isang bilog na may tatsulok sa loob at isang linyang parang ahas na pumapalibot dito. Halos hindi na ito makita dahil sa kalamawang gidi sa matasing mga. Ngunit naroon ito. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Lumipat siya sa kasunod na bus. Ganoon din. At sa isa pa, sa lahat ng mga pinakalumang bus ng kumpanya, naroon ang parehong simbolo, inukit sa iba't ibang paraan. Minsan magaspang, minsan ay pinuakaw na tila ginawa sa iba pang ibang panahon. Kailangan niyang malaman kung ano ang ibig sabihin nito. Isang tao lang ang posibleng makasagot sa kanya. Mang Carding, tawag niya sa matandang driver na nag-aayos ng salamin nito sa gilid. Maaari ko po ba kayong makausap? Ipinakita niya sa matanda ang isang larawang kinunan niya gamit ang kanyang telepono. Nanlaki ang mga mata ni Mang Carding. Hinila siya nito palayo sa ibang mga empleyado. Saan mo ito nakita, Sina? Pabulong niyang tanong. Sa ilalim ng mga upuan ng mga lumang bus. Napabuntong hininga si Mang Carding, ang mukay biglang tumanda ng 10 taon. Noong bago pa lang akong driver dito, ang tatay ko, na driver din noon, ay nagkwento sa akin tungkol diyan. Sabi niya, yan daw ay mga tanda. Ang sabi ng matatandang Vargas, proteksyon daw yan laban sa masasamang elemento sa kalsada. Proteksyon? Nagtatakang tanong ni Sina. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ng matanda.
O baka naman pangakit. Alam mo Sina, nagretiro ang tatay ko ng maaga. Ayaw niyang sabihin sa amin kung bakit. Ang tanging sinabi niya ay, may mga nakikita ako sa loob ng bus kapag walang sakay, mga anino sa upuan na hindi naman tao. Isang malamig na takot ang muling gumapang sa batok ni Sina. Nang gabing iyon, hindi siya mapakali sa pagtulog. Napanaginipan niyang isa siyang pasahero sa isa sa mga lumang bus. Siya lang ang mag-isa. Sa upuan ng driver, isang aninong walang mukha ang nagmamaneho. Tumingin siya sa bintana. Ngunit sa halip na mga puno at bundok, ang nakikita niya ay kadilimang walang hanggan. At mula sa mga gilid ng bintana, dahan-dahang tumutulo ang sariwang dugo. Nagising siyang humihingal. Ang damit ay basang-basa ng pawis. Hindi na niya kaya. Kailangan niya ng sagot. At kahit gaano niya kinasusuklaman ang ideya, alam niyang iisang tao lang ang may hawak ng mga sagot na iyon. Kinaumagahan, hinarap niya si Elias sa opisina nito. Isinara niya ang pinto. Ano ang ibig sabihin nito? Tanong niya. Inilapag ang kanyang telepono sa mesa na nagpapakita ng larawan ng simbolo. Tumingin si Elias sa larawan. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Saan mo ito nahanap? Sagutin mo ako, Elias. Ano ang mga ito? May kinalaman ba ito sa mga pagkawala? Kay Mangselo? Kay Marisa? Hindi makatingin ng diretso si Elias sa kanya. Sina, mas komplikado ito kaysa sa inaakala mo. Huwag mo akong bigyan ng mga paligoy-ligoy na sagot. Sigaw ni Sina. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghalong takot at galit. Mga empleyado mo ang nawawala. Mga tao ng bayang ito. May karapatan akong malaman. Tumayo si Elia. Lumapit sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita ni Sina ang purong desperasyon sa mga mata nito. Pakiusap, Sina. Maniwala ka sa akin. Pagmamakaawa nito. Ang mga simbolong yan, hindi yan proteksyon. Mga selyo yan. At bawat pagkawala, bawat kamatayan ay nagpapahina sa mga selyong yan. Anong selyo? Ano ang siniselyuhan ninyo? Umiling si Elias, isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Isang bagay na matagal nang dapat nakakulong. Isang bagay na ngayon ay gustong kumawala. Bago pa man makasagot si Sina, isang malakas na katok ang narinig nila sa pinto. Pumasok ang isang dispatcher, humihingal. Sir Elias, si Aling Martha po, yung may-ari ng karinderya sa tapat. Nawawala raw po. Huli siyang nakita. Sumakay sa huling biyahe kagabi. Napatingin si Sina kay Elias. Ang kanyang mga mata'y nanlilisik. Ngunit ang nakita niyang sagot sa mga mata ni Elias ay hindi pagkukunwari. Ito ay purong lago-lagim. Dahil pareho nilang alam na ang huling biyahe kagabi ay ang biyaheng sinakyan ni Sina. Ang balita tungkol kay Aling Martha ay parang isang malakas na sampal sa mukha ni Sina. Ang takot na dati gumagapang lang sa kanyang batok ay ngayon ay isang kamay na bakal na humahawak sa kanyang puso. Ang halimaw ay hindi na lang nag-aabang sa dilim ng kalsada. Sumasakay na ito, nakikisalamuha, at pumipili ng biktima mula mismo sa kanyang tabi. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang ideya na napakabaliw. Ngunit sa gitna ng lahat ng kabaliwan, ito na lang ang tanging may saysay. Ang sabi ni Mang Carding, ang sumpa ay laging lumalabas kapag may malaking pagbabago sa pamilya Vargas. Yung pagkamatay ni Don Mateo, ang pagbabalik ni Elias, ang pagkamatay ni Don Mateo.
1 taon na ang nakalipas mula nang ibalita ang pagkamatay ng patriarka ng mga Vargas. Atake raw sa puso, biglaan. Ngunit mula noon, nagsimulang kumalat ang mga bulungan tungkol sa mga kakaibang nangyayari sa kalsada. Mahina lang noong una, madaling isantabi. Ngunit ngayon, kinagabihan, pagkatapos ng kanyang shift, hindi umuwi si Sina. Dinala siya ng kanyang mga paa na tila may sariling isip patungo sa sementeryo ng San Judas. Ang sementeryo sa gabi ay isang lugar ng malalim na katahimikan at mga aninong sumasayaw sa ilalim ng buwan. Hinanap niya ang pinakamalaking mausoleo, ang pinakabagong libingan ng mga makapangyarihan, ang huling hantungan ng mga Vargas. Nakatayo sa harap ng marmol na puntod ni Don Mateo Vargas, isang kakaibang pakiramdam ang dumaloy sa katawan ni Sina. Ang pangalan, inukit sa bato, ay tila nanunuya. Ang petsa ng kamatayan ay tila isang kasinungalingan. May mali. Napansin niya ang damo sa paligid ng puntod, hindi ito tuyot o kalbo, gaya ng inaasahan sa isang lugar na sementado. Sa halip, ito'y napakasariwa, berdeng-berde at malago, muulago, na para bang may isang bagay sa ilalim ng lupa na nagbibigay dito ng buhay. Isang buhay na hindi natural. Nakita niya si Mang Isko, ang matandang tagapag-alaga ng sementeryo, na nagliligpit ng mga kandila. Nilapitan niya ito. Mang Isko, tawag niya. Matagal na po ba kayong tagapag-alaga dito? Simula pa noong bata ako, Iha, sagot ng matanda. May napapansin po ba kayong kakaiba dito sa puntod ng mga Vargas, lalo na sa gabi? Biglang nag-iba ang timpla ng mukha ng matanda. Ibinaba nito ang kanyang boses. Huwag kang maingay, Iha. Mapanganib ang lugar na yan. May mga gabing, may naririnig akong ingay mula sa ilalim. Parang may kumakaluskos, parang may nagugutom. Kinilabutan si Sina. Mang Isko, kailangan ko po ng tulong ninyo. Kailangan nating buksan yan. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Nababaliw ka na ba? Iyan ay paglapastangan sa mga patay. Mas malala po ang paglapastangan sa mga buhay kung hindi natin gagawin ito. Giit ni Sina. Ang desperasyon ay nangingibabaw na sa kanyang boses. Pakiusap po. Dala ng pag-aalala at ng tiwala sa pamilya ni Sina. Kahit nag-aatubili, pumayag din si Mang Isko gamit ang isang bareta at palama. Sa liwanag lang ng kanilang mga flashlight, sinimulan nilang buksan ang selyadong puntod. Ang bawat tunog ng bakal na tumatama sa semento ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Ang bawat kalabog ay parang dagundong sa dibdib ni Sina. Pagkatapos ng tila walang katapusang paghihirap, nabuksan nila ang takip. Isang amoy ng mamasa-masang lupa ang sumalubong sa kanila. Itinutok ni Sina ang kanyang flashlight sa loob. Isang mamahaling kabaong na gawa sa naraang naroon. Nakasara. Kita mo, Iha, walang kakaiba, sabi ni Mang Isko, ngunit nanginginig pa rin ang kanyang boses. Buksan po natin, sabi ni Sina. Ang puso niya ay halos bumasag na sa kanyang tadyang. Sa huling pag-aalinlangan, itinulak nila ang mabigat na takip ng kabaong. Gumawa ito ng isang nakangingilabot na langit-ngit. At sa kanilang harapan, sa ilalim ng liwanag ng flashlight ang kanilang pinakamasamang takot ay nagkatotoo. Ang kabaong ay walang laman, walang katawan, walang buto. Tanging ang mamahaling sapin nitong satin na may bakas ng tuyong putik at mga dahon. Napaurong si Sina.
Hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Si Don Mateo. Hindi siya namatay. O kung namatay man siya, bumangon siyang muli. Nasa gitna siya ng pagkasindak ng isang boses ang bumasag sa katahimikan. Isang boses na pamilyar, malamig at puno ng nakatagong kapangyarihan. Isang boses na hindi niya dapat marinig muli. Naghahanap ka ba sa akin, aking mahal na manugang? Dahan-dahang lumingon si Sina. Sa likuran nila, sa ilalim ng anino ng isang malaking puno ng akasya, isang figura ang nakatayo. Si Don Mateo Vargas. Nakatayo siya roon, nakasuot ng isang mamahaling barong, mukhang malusog at malakas. Walang bahid ng pagtanda, walang tanda ng pagkabulok. Ang tanging kakaiba ay ang kanyang mga mata, na sa dilim ay may mahinang, pulang kislap. Magandang gabi, Alonsina. Sabi nito, isang nanngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Mukhang maaga ka para sa ating kasal. Para kay Sina, ang mundo ay biglang gumuho at umikot sa isang nakakahilong paraan. Ang taong dapat ay 6 na talampakan sa ilalim ng lupa ay nakatayo sa kanyang harapan, ngumingiti. At si Mang Isko, sa tabi niya, ay nanginginig na parang isang dahon sa hangin. Ang mga matay ng lalaki sa purong takot. Halika na, Alonsina, sabi ni Don Mateo. Iniabot ang kanyang kamay. Marami pa tayong dapat ihanda. Bago pa man makagalaw si Sina, isang sasakyan ang biglang humarurot mula sa madilim na bahagi ng kalsada. Ang mga headlight nito ay direktang tumama kay Don Mateo. Napapikit ito at napatakip ng braso sa kanyang mukha. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Sina, sakay na! Ang boses ni Elias. Tila nagising mula sa isang masamang panaginip. Itinulak ni Sina si Mang Isko. Takbo na po! Hinila ni Sina makapwata Sina ang matanda palayo habang siya naman ay tumakbo patungo sa sasakyan. Tumalon siya sa passenger seat. Hindi na siya lumingon pa. Pinaandar ni Elias ang sasakyan ng buong bilis. Ang mga gulong ay umikit sa alikabok ng sementeryo. Nang makalayo sila, sumulyap si Sina sa side mirror. Nakita niya si Don Mateo na nakatayo pa rin doon, hindi na gumagalaw. Ngunit ang ngiti sa labi nito ay mas lumawak pa, na para bang lahat ng nangyayari ay ayon sa kanyang plano. Ano yon? Sigaw ni Sina, habang mahigpit ang kapit sa upuan. Elias, ano yon? Ipaliwanag mo sa akin. Hindi dito, sabi ni Elias, ang mga matay nakapokus sa daan. Kailangan nating pumunta sa isang lugar na ligtas. Dinala siya ni Elias sa pinakalumang simbahan sa bayan. Isang istrukturang bato na matagal nang inabandona. Sa loob, ang hangin ay malamig at amoy kandila at alikabok. Ang tanging liwanag ay mula sa buwan na tumatagos sa mga basag na salamin ng bintana. Hinarap ni Sina si Elias, ang kanyang dibdib ay puno ng nag-uumapaw na tanong at takot. Ngayon na Elias, sabihin mo sa akin ang totoo. Lahat. Huminga ng malalim si Elias. Ang kanyang muka, sa ilalim ng malamlam na liwanag, ay larawan ng isang taong nabuhay sa kasalanan at pagsisisi. Ang tatay ko, panimula niya, ang boses ay basag. Hindi siya namatay, Sina, dahil hindi na siya ganap na tao. Napakunot ang noo ni Sina. Isa siyang danag. Pagpapatuloy ni Elias, isang uri ng aswang, isang nilalang na kumakain ng buhay para pahabain ang sarili niyang buhay, at ang kapangyarihan niya
ay nakatali sa isang kasunduan, isang pakto na ginawa ng aming mga ninuno. Ikinuwento ni Elias ang lahat. Ang kasunduan para sa yaman at kapangyarihan kapalit ng mga buhay na iaalay. Ang mga buhos na hindi lang naghahatid ng mga pasahero, kundi kumukolekta rin ng kanilang lakas at enerhiya para sa danag. Ang mga simbolo sa ilalim ng upuan na hindi proteksyon, kundi mga selyong unti-unting humihina. Pero bakit? Bakit ako? Tanong ni Sina, nanginginig. Bakit niya ako tinatawag na manugang? Bakit niya ako kailangan? Ito na ang pinakamabigat na parte. Lumapit si Elias, ang kanyang mga matay puno ng sakit na matagal niyang kinimkim. Dahil sa dugo mo, Sina, sabi niya, ang pamilya ninyo, ang mga Reyes, ay galing sa isang lahi ng mga makapangyarihang babailan. May kadalisayan at lakas sa dugo mo na wala sa iba. Iyon ang dahilan kung bakit ako tumakas 5 taon na ang nakalipas. Hindi lang basta kasal ang gusto ng aking ama. Gusto niyang pagsamahin ang ating mga linya na nangyang dugo sa pamamagitan ng isang madugong ritual. Biglang nag-ugnay ang lahat sa isip ni Sina. Ang pagtakas ni Elias, ang pagpipilit ni Don Mateo, ang pagbabalik nito mula sa mga patay. Ang ritual, halos pabulong na, sabi ni Sina. Anong gagawin nito? Gagawin siyang immortal, sagot ni Elias. Hindi na siya matatali sa kasunduan. Magiging isang Diyos ng kadiliman at ang buong Sanjudas ang magiging kanyang kaharian. Ang galit na naramdaman ni Sina para kay Elias sa loob ng 5 taon ay biglang naglaho, napalitan ng isang mas malalim at mas nakakapangilabot na pagkaunawa. Ang lalaking sumira sa kanyang puso ay ginawa pala iyon para iligtas ang kanyang kaluluwa. Kailangan nating itigil siya, mariing sabi ni Sina. Ang takot sa kanyang boses ay napalitan ng determinasyon. Tumango si Elias. Inilabas niya ang mga lumang tala-arawan mula sa isang bag. Naghahanap ako ng paraan. May nakasulat ditong ritual para iselyo siyang muli, para ikulong siya. Sabay nilang sinuri ang mga marurupok na pahina sa ilalim ng liwanag ng kanyang telepono. Hinanap nila ang mga simbolo, ang mga salitang Latin, ang mga instruksyon. At sa dulo ng isang pahina, nakita nila ang isang tala, isang babala. Ang ritual ng pagseselyo ay maaari lamang gawin sa pinagmumulan ng kanyang kapangyarihan. Ang lumang bahay ng mga Vargas, basa ni Elias. At dapat itong isagawa sa kasukdulan ng lakas ng buwan. Nagkatinginan sila. Isang bagong uri ng takot ang gumuhit sa kanilang mga mukha. Ang kabilugan ng buwan, sabi ni Sina. Mabilis na tiningnan ni Elias ang kalendaryo sa kanyang telepono. Ang kanyang mukha ay biglang nawalan ng kulay. Sina, sabi niya, ang boses ay puno ng lagim. Ang kabilugan ng buwan ay bukas ng gabi. Ang kaalaman na mayroon na lang silang isang araw ay nagdulot ng isang mabigat na kumot ng tensyon sa pagitan ni Sina at Elias. Ginugol nila ang magdamag sa loob ng abandonadong simbahan. Pinag-aaralan ang bawat detalye ng ritual. Kailangan nila ng abo mula sa bulkan, tubig na binasbasan, at isang sinaunang punyal na nakatago sa loob ng simbahan. Ang parehong punyal na ginamit para selyuhan ang pakto noon. Ngunit habang abala sila sa paghahanda, hindi nila alam na ang kanilang kalaban ay gumagawa na rin ng sarili niyang hakbang. Hindi na kailangan ni Don Mateo na magtago sa dilim. Kinaumagahan, inihatid ni Elias si Sina sa bahay ng kanyang tiya Elena.
Ito ang pinakaligtas na lugar na naiisip nila. Ang tahanan ng isang babaeng banal, napapaligiran ng mga dasal at mga banal na imahen. Manatili ka dito. Huwag kang aalis, anuman ang mangyari, bilin ni Elias. Ako na ang bahalang maghanap ng abo. Magkita tayo sa simbahan bago magtakip silim. Nag-aalangang tumango si Sina. Ang pag-alis ni Elias ay nag-iwan sa kanya ng isang pakiramdam ng pagkabalisa. Sa loob ng bahay, sinalubong siya ni Tia Elena ng isang mahigpit na yakap. Saan ka ba nagpunta? Bata ka? Halos mamatay ako sa pag-aalala. Pasensya na po, Tia, Mamam. May mga bagay lang po akong inasikaso. Hindi kayang sabihin ni Sina ang katotohanan. Paano mo sasabihin sa isang taong ang buong buhay ay nakasentro sa Diyos na ang kasamaan mula sa mga kwentong bayan ay totoo at naglalakad sa kanilang kalye? Habang nag-ahanda ng tanghalian ang kanyang tiya, isang malakas na katok ang narinig nila sa pinto. Hindi ito isang ordinaryong katok. Ito ay malakas, may awtoridad at nagpatindig ng balahibo ni Sina. Ako na ang magbubukas, sabi ni Tia Elena. Huwag po, sigaw ni Sina. Ngunit huli na ang lahat. Pagbukas ng pinto, walang nakatayong tao doon. Ngunit isang malamig na hangin ang pumasok sa loob ng bahay. Ang mga kandilang nakasindi sa maliit na altar ay biglang namatay lahat at ang mga bulaklak sa florera sa mesa ay dahan-dahang nalanta at naging abo sa kanilang harapan. Isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw sa sala, tila nang gagaling sa lahat ng sulok ng sabay-sabay. Hindi mo kailangang magtago, Alonsina. Naramdaman ni Sina ang panlalamig ng kanyang tiya sa kanyang tabi. At mula sa anino sa sulok ng sala, isang figura ang dahan-dahang nabuo, si Don Mateo. Anak ng demonyo! Sigaw ni Tia Elena. Dinampot ang isang rosaryo at itinapat ito kay Don Mateo. Ngumiti lang si Don Mateo. Ang iyong mga laruan ay walang silbi sa akin, matanda. Ikinumpas niya ang kanyang kamay. Ang rosaryo sa kamay ni Tia Elena ay biglang uminit at naging abo. Nasusunog ang palad nito. Napasigaw sa sakit ang matanda at bumagsak sa sahig, walang malay. Tia! Sigaw ni Sina. Tatakbo sana para tulungan ito. Ngunit isang hindi nakikitang puwersa ang pumigil sa kanya. Wala siyang halaga sa usapang ito, malamig na sabi ni Don Mateo. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Sina. Ikaw ang kailangan ko. Hindi ako sasama sa iyo, halimaw. Kung ganun, marahil ay kailangan kita bigyan ng tamang insentibo, sabi ni Don Mateo. Inilabas niya ang kanyang telepono. Sa screen, nakita ni Sina ang isang video. Si Mang Carding. Nakatali sa isang upuan sa loob ng isang madilim na silid. Bugbog sarado. Ang matandang ito ay naging masyadong madaldal, sabi ni Don Mateo. Ngunit maaari pa siyang mabuhay. Pati na rin ang iyong tiyahin. At ang buong bayang ito. Ibinigay niya ang kanyang ultimatum, ang kanyang alok. Pumunta ka sa hasyenda bago ang paglubog ng araw, mag-isa. At sasama ka sa akin sa ritual ng walang pag-aalinlangan. Kapag ginawa mo yan, hahayaan kong mabuhay ang lahat. Ngunit kung tatanggi ka, o kung susubukan ninyong ituloy ang inyong walang kwentang plano, uubusin ko ang buong San Judas. Sisimulan ko sa kanila, sabi niya. Itinuro ang walang malay na si Tia Elena at ang imahe ni Mang Carding sa telepono. Ang pagpili ay nasa iyo, mahal kong manugang. At tulad ng kanyang pagdating,
Naglaho siya na parang usok, iniiwan si Sina sa isang nakabibinging katahimikan, kasama ang kanyang walang malay na tiya at ang bigat ng isang imposibleng desisyon. Ang kaligtasan ng mga taong mahal niya, kapalit ng kanyang kaluluwa. Gabi na nang magising si Tia Elena. Inalagaan siya ni Sina, ngunit ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Alam niya ang dapat niyang gawin. Walang laban si Elias mag-isa. Walang kasiguraduhan ang kanilang plano. Ngunit ang alok ni Don Mateo, kahit gaano kasama, ay isang katiyakan. Habang mahimbing na natutulog ang kanyang tiya, kumuha si Sina ng papel at panulat. Sumulat siya ng isang maikling liham para kay Elias. Patawad, Elias. Ngunit hindi ko kayang isakripisyo ang buhay ng iba para sa akin. Alagaan mo ang San Judas. Tahimik niyang inilagay ang sulat sa ibabaw ng mesa. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang kanyang natutulog na tiya. At pagkatapos, sa ilalim ng dilim ng gabi, lumabas siya ng pinto at sinimulang tahakin ang daan patungo sa atas ng hasyenda ng mga Vargas, patungo sa bibig ng demonyo. Sa Ciudad de Lampumam, dala ang isang sako ng abo mula sa paanan ng Mayon at ang isang botelya ng banal na tubig. Mabilis na tinahak ni Elias ang daan pabalik sa bayan. May kakaibang bigat sa hangin, isang pakiramdam na tila ang langit mismo ay naghahanda para sa isang paparating na kadiliman. Pagdating niya sa bahay ni Tia Elena, sinalubong siya ng isang nakakabinging katahimikan. Kumatok siya, walang sumasagot. Mas kinabahan, sinubukan niyang pihitin ang seradura. Bukas, pumasok siya. Naabutan niya si Tia Elena na natutulog sa sopa, ngunit ang bakas ng takot ay malinaw pa rin sa mukha nito. At si Sina, wala si Sina. Sina, tawag niya. Ang boses ay nagsisimula ng manginig. Hinalughog niya ang buong bahay. Ang kanyang pag-asa ay unti-unting namamatay sa bawat silid na walang laman. At sa kanya nakita ang liham sa ibabaw ng mesa. Ang mga salita ni Sina ay tila mga punyal na sumaksak sa kanyang puso. Patawad. Nabitawan niya ang sulat. Isang sigaw ng pagkadurog at galit ang kumawala sa kanyang lalamunan. Galit sa kanyang ama. Galit sa sumpa. At higit sa lahat, galit sa kanyang sarili. Muli, nabigo siyang protektahan si Sina. Ang kanyang pag-iingat ay naging sanhi lamang ng paglalagay nito sa mas malaking panganib. Sa kanyang pagkataranta, ibinagsak niya ang sako ng abo sa sahig. Gumulong ang mga gamit mula sa bag na dala niya. Ang mga lumang talaarawan ng kanyang lolo ay bumagsak at bumuklat sa sahig na semento. Napasabunot siya sa kanyang buhok, lumuhod sa sahig sa gitna ng kalat, sa gitna ng kanyang pagkatalo. Ito na ang katapusan. Ang plano ni Sina Muminaa ay hindi pagliligtas. Iyon ay pagsuko, isang pag-aalay. Sa oras na tumapak siya sa hasyenda, tapos na ang lahat. Ang ritual ay magaganap at ang halimaw na kanyang ama ay magtatagumpay. Lahat ay nawala. Nasa gitna siya ng kanyang kawalan ng pag-asa nang isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Sa pagkakabagsak ng talaarawan, isang pahina sa bandang likuran na dati magkadikit. Ang bahagyang bumukas. Isang pahinahang hindi niya napansin noon. Dahan-dahan niyang dinampot ang libro. Ang sulat sa pahinang iyon ay iba, nanginginig at tila minadali. At hindi ito Latin. Ito ay sinaunang Tagalog. Isang alternatibong ritual, isang huling paraan, isang plano kung sakaling ang lahat ay mabigo.
Ang danag ay hindi maaaring mamatay. Basa niya. Subalit ito'y maaaring ikulong. Ang pakto ay nangangailangan ng sisidlan. Isang katawang may dugong Vargas. Nagpatuloy siya sa pagbabasaip. Ang ritual ay hindi na nangangailangan ng komplikadong mga hakbang. Kailangan lang nito ng dalawang bagay. Ang sinaunang punyal at isang sakripisyo. Hindi isang sakripisyo para patayin ang halimaw, kundi isang sakripisyo para palitan ito. Kung ang isang may dugong Vargas ay kusang loob na tatanggapin ang sumpa sa kanyang sarili gamit ang punyal sa puso ng kapangyarihan nito, ang esensya ng danag ay lilipat. Ang dating sisidlan ay magiging alabok at ang bago, ang magiging habang buhay na kulungan. Biglang tumigil ang mundo para kay Elias. Ito pala iyon. Ang huling pag-asa. Hindi ang pagpatay sa kanyang ama, kundi ang pagpapalit sa kanya. Ang pagako sa sumpa para iligtas ang lahat. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Sa buong buhay niya, tumakbo siya palayo sa pagiging isang Vargas. Ngunit ngayon, ang pagiging Vargas niya ang tanging magliligtas sa babaeng pinakamamahal niya. Tumayo siya. Wala na ang desperasyon sa kanyang muka. Wala na ang pagkatalo. Ang pumalit dito ay isang kalmado at nakakakilabot na determinasyon. Ito ang kanyang kapalaran, ang kanyang parusa, at ang kanyang pagtubos. Kinuha niya ang punyal mula sa simbahan kanina. Isang balisong na may hawakang gawa sa buto at may mga kakaibang ukit. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Fina-familiarize ang bigat nito sa kanyang kamay. Lumabas siya ng bahay at tumingin sa direksyon ng kanilang hasyenda. Sa ibabaw ng burol, ang lumang bahay ay tila nababalot sa isang kakaibang pulang liwanag, na para bang ang mismong impyerno ay umaakyat na sa lupa. Huminga siya ng malalim. Ang malamig na hangin ng gabi ay pumuno sa kanyang mga baga. Patawarin mo ako, Sina. Bulong niya sa hangin. Ito lang ang paraan. At sinimulan niyang maglakad, hindi para tumakas, kundi para harapin ang kanyang katapusan. Ang bawat hakbang ni Sina papasok sa lupain ng mga Vargas ay parang paglalakad sa isang libingan. Ang mga puno ng abaka na dating masigla ay ngayon ay mga tuyot na kalansay. Ang lupa ay bitak-bitak at kulay abo. Ang hangin ay mabigat at amoy bulok na bulaklak at nabubulok na laman. Ang malaking pinto ng hasyenda ay bumukas ng kusa pagdating niya. Pumasok siya sa isang bulwagan na halos hindi na niya makilala. Ang mga magagarang movables ay nababalutan ng sapot ng gagamba. Ang mga pader ay pinalamutian ng mga kakaibang simbolo na tila ipininta gamit ang tuyong dugo. At sa gitna ng lahat, isang altar na gawa sa itim na bato ang nakatayo, kung saan dalawang itim na kandila ang nagliliyab. Ang apoy nito'y hindi gumagalaw na para bang ito'y larawan lamang. Dumating ka. Isang boses ang umalingaw-ngaw. Mula sa dilim sa tuktok ng malaking hagdanan, bumaba si Don Mateo. Ngunit hindi na siya ang Don Mateo na mukhang tao. Ang kanyang balat ay maputla na parang sa isang bangkay. Ang kanyang mga kuko ay mahahaba at matutulis. At sa likod niya, dalawang malalapad at tila gawa sa katad na pakpak ang nakatiklop. Ang kanyang mga mata ay dalawang nagbabagang uling. Ito ang kanyang tunay na anyo. Ang anyo ng danag. Lagi kong tinutupad ang aking mga pangako, sabi ni Sina. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit determinado. Nasaan sila? Nasaan si Mang Karding at ang aking tiya? Isang masamang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Don Mateo. Sila'y ligtas. Sa ngayon, ngunit kailangan muna nating tapusin ang seremonya.
Dalawang anino ang lumabas mula sa likuran ng mga haligi. Sila'y mga dating trabahador ng hasyenda, ngunit ang kanilang mga mata ay blangko at walang buhay. Ang kanilang mga galaw ay parang sa mga papet. Hinawakan nila si Sina sa magkabilang braso. Hindi na siya nanlaban. Dinala siya nila sa isang silid. Sa ibabaw ng kama, isang bestida ang nakalatag. Ngunit hindi ito puti. Ito ay kulay itim, nagawa sa isang telang kumikinang na parang balat ng ahas. "Isuot mo yan," utos ng isa sa mga anino. Walang pagpipilian si Sina. Habang isinusuot niya ang malamig na bestida, pakiramdam niya'y isinusuot niya ang kanyang sariling kamatayan. Ibinalik siya sa bulwagan at sa pilitang inihiga sa malamig na altar na bato. Itinali ang kanyang mga kamay at paa gamit ang mga baging na tila may sariling buhay, humihigpit sa bawat paggalaw niya. Nakatayo si Don Mateo sa kanyang ulunan. Ang kanyang anino ay tila isang dambuhalang ibon na handa ng manuklaw. Sa wakas, bulong nito. Matapos ang napakaraming taon ng paghihintay, ang pagsasanib ng kapangyarihan at kadalisayan. Ang dugo mo ang magpapalaya sa akin sa sumpa ng aking mga ninuno. Hindi ko na kakailanganin ang mga alay. Hindi ko na kakailanganin ang mga boss. Ako mismo ang magiging kapangyarihan. Itinaas niya ang kanyang mga kamay. Nagsimula siyang magsalita sa isang sinaunang wika na hindi maintindihan ni Sina. Ngunit ang bawat salita ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang kaluluwa. Naramdaman ni Sina ang unti-unting pagkawala ng kanyang lakas. Tila may isang bagay na hinihigop mula sa kanya. Ang kanyang paningin ay nanlalabo. Ang liwanag mula sa mga kandila ay nagsimulang magsayaw. Ang mga simbolo sa pader ay tila gumagalaw. "Ang dugo mo ang magiging alak," sabi ni Don Mateo. Dahan-dahang inilapit ang kanyang mukha sa leeg ni Sina. Naamoy ni Sina ang hininga nito. Amoy lupa at kamatayan. "At ang buhay mo ang magiging regalo ko sa aking sarili." Naramdaman niya ang matutulis na pangil nito na dumadampi sa kanyang balat. Pumikit siya. Naghihintay sa sakit. Naghihintay sa katapusan. Ngunit bago pa man bumaon ang mga pangil nito, isang malakas na kalabog ang yumanig sa buong hasyenda. Blag! Ang malaking pinto ng bulwagan ay bumukas ng may nakakabinging lakas. Nabasag at lumipad ang mga pira-piraso nito. Sa bukana ng pinto, sa gitna ng alikabok at liwanag ng buwan, isang figura ang nakatayo. Si Elias. Sa kanyang kanang kamay, hawak niya ang sinaunang punyal at ang dulo nito ay nagliliwanag sa isang mahinang, kulay pilak na apoy. Ang pagdating ni Elias ay parang isang kidlat na bumasag sa kadiliman ng ritual. Ang atensyon ni Don Mateo ay biglang napunta sa kanyang anak. Isang masamang ngit-ngit ang gumuhit sa kanyang mukha. "Taksil!" Sigaw ng danag. Ang boses nito ay hindi na boses ng tao, kundi isang alulong mula sa impyerno. "Hangal! Paano ka nagkaroon ng lakas ng loob na humarap sa akin? Hindi ako naparito para harapin ka." Kalmadong sagot ni Elias. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa nilalang na dati niyang kinilalang ama. Dahan-dahan siyang humakbang papasok. Ang punyal ay nakatutok sa harapan. "Naparito ako para palitan ka." Sa isang iglap, sumugod si Don Mateo. Ang bilis nito ay hindi kapanipaniwala. Ngunit handa si Elias. Inihagis niya ang isang dakok ng abo ng bulkan sa sahig. Pagdampi nito sa danag, umusok ang balat nito na parang napapasong laman at napasigawi ito sa sakit. Ginamit ni Elias ang pagkakataong iyon. Tumakbo siya patungo sa altar
At sa isang mabilis na hiwa, pinutol niya ang mga baging na nakatali kay Sina. "Umalis ka na!" sigaw niya, ngunit hindi makagalaw si Sina. Ang kanyang katawan ay nanghihina pa rin at ang kanyang isip ay nababalot ng takot at pagkamangha sa labanang nagaganap. Muling sumugod si Don Mateo. Ang kanyang galit ay lalo pang nag-aalab. Iwinasiwas nito ang kanyang mga pakpak, nagpakawala ng isang malakas na hangin na nagpatumba sa mga natitirang muebles. Sinalag ni Elias ang atake gamit ang punyal. Ang tunog ng bakal na tumatama sa matulis na kuko ay lumikha ng mga kislap ng apoy. "Wala kang laban sa akin, bata!" sigaw ni Don Mateo. Itinulak si Elias ng buong lakas. Tumalsik si Elias at tumama sa isang haliging bato. Naramdaman niya ang pagkabali ng kanyang mga buto sa tadyang. Dahan-dahang lumapit ang danag, tinatamasa ang kanyang tagumpay. "Mamamatay ka, tulad ng dapat mong ginawa noon pa. At pagkatapos, tatapusin ko na ang aking kasal." Habang hirap na bumabangon, ngumiti si Elias, isang nangiting may bahid ng dugo. "Hindi mo pa rin naiintindihan, Ama. Ang laban na ito ay hindi para mapanalunan." Sa huling pagsusumikap, tumakbo siya, ngunit hindi palayo. Tumakbo siya patungo kay Don Mateo. Ang danag, sa pag-aakalang isa itong desperadong pag-atake, ay naghanda para salubungin siya. Ngunit nilampasan siya ni Elias. Sa gitna ng bulwagan, sa sahig, naroon ang pinakamalaking simbolo ng kasunduan na ngayon ay nagliliwanag sa isang madugong pula. Ang puso ng kapangyarihan ng danag. Doon tumayo si Elias. Tumingin siya kay Sina sa huling pagkakataon. Sa kanyang mga mata, nakita ni Sina ang lahat. Ang kanyang pagsisisi, ang kanyang pagmamahal, at ang kanyang paalam. "Patawad," bulong niya. At bago pa man maintindihan ni Don Mateo ang nangyayari, itinaas ni Elias ang punyal, itinutok ito sa kanyang sariling dibdib, at ibinaon ito ng buong lakas. Isang nakakasilaw na puting liwanag ang biglang sumabog mula sa katawan ni Elias, kasabay ng isang nakakabinging sigaw. Ngunit ang sigaw ay hindi galing kay Elias. Galing ito kay Don Mateo. Hindi. Ang esensya ng danag na nakatali sa dugo ng Vargas at sa kapangyarihan ng ritual ay sapilitang hinihila palayo sa katawan ni Don Mateo. Ang balat nito ay nagsimulang matuyo at maging abo. Ang kanyang mga pakpak ay naging alikabok. Ang dating makapangyarihang nilalang ay naging isang tuyot na bangkay bago pa man ito bumagsak sa sahig. Samantala, si Elias ay napalibutan ng itim at pulang enerhiya. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang liwanag sa kanyang dibdib ay lalong lumalakas. Siya na ngayon ang sisidlan, ang bagong kulungan. Nagsimulang gumuho ang buong hasyenda. Ang mga pader ay nabibitak, ang kisame ay bumabagsak. Isang malaking tipak ng bato ang nahulog mula sa itaas. Itinulak ni Elias ang natitirang lakas niya para itulak si Sina palayo sa daraanan nito. "Mabuhay ka, Sina." Iyon ang huling salitang narinig niya mula kay Elias. Bumagsak ang bato. At si Sina, bago siya mawalan ng malay dahil sa isang tumamang debris sa kanyang ulo, ang huling imaheng nakita niya ay ang isang mahinahong nanggiti sa mukha ni Elias. Habang ang katawan nito ay dahan-dahang nilalamon ng anino at liwanag, bago lamunin ng gumuguhong hacienda. Nagising si Sina sa liwanag na tumatama sa kanyang mga mata at sa amoy ng alkohol. Nasa isang puting silid siya, isang ospital. Ang kanyang ulo ay may benda
at ang kanyang katawan ay puno ng mga galos at pasaanitik sa hapaita ngunit siya'y buhay. Isang nurse ang pumasok. "Gising ka na pala, Ineng. 3 araw kang tulog." Anong nangyari?" tanong niya. Ang kanyang lalamunan ay tuyo. "Gumuho ang lumang hasyenda ng mga Vargas," sabi ng nurse. "Isang malakas na lindol daw," sabi ng Pivoelsis. "Pero sa lugar lang na yon naramdaman. Swerte ka at nahanap ka ng mga rescuer sa gilid ng gumuhong pader. Ikaw lang ang natagpo ang buhay. Ikaw lang ang natagpo ang buhay." Ang mga salitang iyon ay tumatak sa isip ni Sina. Si Elias, si Don Mateo, lahat sila ay naging alabok na kasama ng mga guho. Paglabas niya ng ospital, isang bagong San Judas ang kanyang dinatnan. Ang mabigat at madilim na atmosfera na bumalot sa bayan sa loob ng maraming linggo ay naglaho na. Ang mga tao ay ngumingiti na muli. Ang mga bulungan tungkol sa aswang ay napalitan ng mga kwento tungkol sa isang himala na lindol na tumapos sa pamilyang matagal nang kinatatakutan ng lahat. Nalaman niyang ligtas si Tia Elena at si Mang Carding. Inalagaan sila ng mga kapitbahay matapos silang matagpuang walang malay. Ang Vargas Lines ay isinara. Ang mga boss na naging instrumento ng kadiliman ay nakatambak na lang sa garahe. Mga piraso ng bakal na walang buhay. Naghihintay na kalawangin ng panahon. Lumipas ang mga buwan. Hindi na bumalik si Sina sa pagiging konduktor. Ang paglalakbay ay hindi na paraan ng pagtakas para sa kanya. Sa halip, nanatili siya. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, hindi na siya tumatakbo. Tinulungan niya ang kanyang tiya sa maliit nitong tindahan. Inalagaan ang mga bulaklak sa kanilang hardin. Namuhay siya ng isang simpleng buhay, isang buhay na ipinaglaban at ibinigay sa kanya ni Elias. Isang hapon, dinala siya muli ng kanyang mga paa sa lugar ng gumuhong hasyenda. Ang lugar ay binakuran na, may mga karatulang nagsasabing panganib. Ngunit sa isang butas sa bakod, pumasok siya. Ang dating kinatatakutan na bahay ay isa na lamang malaking bunton ng mga bato at nabaling kahoy. Ang kalikasan ay dahan-dahan nang binabawi ang lugar. Mga ligaw na damo at baging ang gumagapang na sa mga guho. Naglakad siya patungo sa gitna, sa lugar kung saan niya huling nakita si Elias. Ang altar na bato ay basag na, ngunit ang sahig sa gitna nito, kung saan isinagawa ni Elias ang kanyang sakripisyo, ay kapansin-pansing walang anumang tumutubong halaman. Isang perpektong bilog ng baog na lupa. Naglabas si Sina ng isang puting bulaklak ng sampaggita mula sa kanyang bulsa. Dahan-dahan niya itong inilapag sa gitna ng bilog. "Salamat, Elias," bulong niya sa hangin. "Pinapatawad na kita. Sana mapatawad mo rin ako." Sa wakas, pagkatapos ng napakaraming taon ng galit at sakit, naramdaman niya ang pagdaloy ng kapayapaan sa kanyang puso. Isang kapayapaang may kasamang lungkot, isang pilat na hinding-hindi na mawawala, ngunit kapayapaan pa rin. Tumayo siya at nagsimulang maglakad palayo. Hindi na siya lumingon pa. Mayroon na siyang bagong buhay na haharapin. Isang buhay na kailangan niyang pangalagaan. Ang sumpa ay tapos na. Ang kadiliman ay nagapi na. Ngunit habang papalayo si Sina, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng bundok mayon, ang kamera ay dahan-dahang bumababa, nakatutok sa bilog na lupa kung saan niya iniwan ang bulaklak. Sa isa sa mga bitak sa lupa, sa ilalim ng batong pinagpatungan ng bulaklak, isang bagay ang kumislap, isang maliit, halos hindi makita
at mahinang-mahinang kislap ng pulang liwanag. Kumislap ito ng isang beses at pagkatapos ay namatay. At dito nagtatapos ang madilim na kabanata sa bayan ng San Judas at ang kwento ng sakripisyo, pagpapatawad at panibagong pag-asa. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa iyong paglalakbay kasama si Sina at Elias sa kanilang madilim na kwento. Salamat sa bawat minutong inilaan mo upang pakinggan ang bawat kabog ng dibdib, bawat pighati at bawat saglit ng katapangan. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, hindi lang mga aswang at mga sumpa ang nasa isip ko. Naisip ko rin ang mga multo na kinakaharap nating lahat sa totoong buhay, ang multo ng nakaraan, ng mga maling desisyon, at ng mga pusong nasaktan na naghahanap ng lunas. Dahil ang tunay na mensahe ng istoryang ito ay hindi lang tungkol sa takot sa dilim. Ito ay tungkol sa pag-ibig na kayang magsakripisyo, sa pagpapatawad na siyang tanging lunas sa pinakamalalim na sugat, at sa pag-asang laging may liwanag na nag-aabang kahit sa pinakamahabang gabi. Ngayon, nais kong marinig ang iyong saloobin. Ano ang tumatak sa iyong isipan? Anong aral ang iyong napulot? Huwag mag-atubiling iwanan ang iyong mga komento sa ibaba. Ang bawat salita mula sa iyo ay mahalaga. Hanggang sa susunod nating kwentuhan ng katatakutan, mag-ingat ka palagi. Lalo na sa dilim.